So, ayan, after ko malinis yung work area ko, hinugasan ko na rin yung mga gulay. Yung inuna kong hiwain is yung sayote. Ayan. Binalatan ko muna siya. Binilisan ko na, baka malaman nyo, ang tagal ko maghiwa eh. Magbalat pala. Ayan. Ang hirap talaga niyang balatan. Kaya yung ginawa ko yung sa mga gilid na part. Is ayan, ganyan na lang yung ginawa ko. Para di ako mahirapan. Tapos ito, iniwa ko na siya. Ayan. Kaso nga lang may buto, kaya pala sabi ko ba't ang tigas. Nakalimutan kong may buto pala yung sayote. So, iniwa ko muna siya ng ganyan. Bago ko ulit hiniwa. Ito naman, para sa akin kasi ito yung nakasanayan kong way ng paghihiwa. Lalo na pag julienne yung cut. Pero nakadepende pa rin yan sa inyo kung saan kayo sanay. Pero dito kasi ako sanay and ito yung mas madali para sa akin. Kaya, ayan yung way na ginamit ko. So, ayan, tanggal-tanggal lang tayo ng buto dyan. Makikita nyo lagi ako may plastic na katabi. Ang nakasanayan ko yan, every time na maghihiwa or mag-asikaso. Kasi para yung basura or yung kalat is hindi siya masagwa. Tignan na ang kalat ng mesa. Mas better kasi yung ganyan. No worries, malinis naman yan. Kasi kinuha ko naman yan dun sa lagayan namin ng mga plastic na malinis naman. Ayan. Diba? So, mas madali. So, sa carrots naman, nahugasan na rin yan. Nung ko yung OA. So, yan, binanatan ko na. Pinabilis ko na lang kasi ang tagal ko talaga magbalat. Butin tayo ng anong oras. So, ayan. Yan, habang nagbabalat ako dyan, naisipan ko na what if lagyan ko ng design yung carrot. Since wala namang sinabi na need na ganito, na need na ganyan ng slice ng carrot. So, ayan, nilagyan ko siya ng design. Ito kung ano lang yung naisip ko. Tapos, ayan. Hindi ako ganun kabatak mag-design yan since first time ko yan itry. And nakakatuwa naman kasi kahit paano maganda naman yung kanalabasan niya. Yung mga yan, yung mga tinanggal ko, huwag kayong mag-alala, kinain ko yan. Hindi yan nasayang. Kasi yan, kinat ko lang siya. Pero may design na kaya ang cute. Tapos sa malaki, ganun din yung ginawa ko. Pero sa malaki naman, 5 sides yung nilagay ko para magmukha siyang flower. Kaya hindi talaga siya mukhang flower. Go na yan. Same process lang din kaya na ginawa ko kanina. Tapos sinislice ko lang din siya. Ayan. Tapos yung bell pepper or yung sweet pepper na may sinunod ko. Diyos ko, ang anghang nito sa kamay. Kasi sa nipis ng balat ko sa kamay, ang sakit talaga niya. But ayun, carry lang. Tinanggal ko lang yung buto niya. Ganon din ako maghiwa ng bell pepper kasi ganon ako sanay. Tapos ayan, hiwain ko na siya. Pa julienne cut ko na lang din hiniwa. Ito, ang sakit nito sa mata, nagulat ako. Nabawa pikit pa ako dyan kasi bigla-bigla siyang tumatalsay kapag hinihiwa ko. Ayan. Hirap na hirap, girl. Tapos, sinunod ko naman yung sibuyas. Yung sibuyas naman, kung paano lang yung normal na cut kapag nagigisa, ayun na lang yung nilagay ko. Since, okay lang naman sa akin makain yung sibuyas. Hindi yan mabilis, guys. Akala nyo lang. Tapos yung luya. Masyado kasing malaki yung luya. Kaya, binawasan ko. Eh, hindi ako mahilig sa luya. OMG. So, ayan. Binatan ko rin siya. Hindi yan mabilis. Matagal yan. Pinabilis ko lang yung clip. Sa luya, julienne cut lang din yung ginawa ko. Ayan, nakikita nyo naman. Kaartehan kong tao. Same na din kung paano ko ginawa yung una. Tapos, yan. Ayan na yung canned vinegar, sugar, salt, yung sayote na hiniwa, carrots, pepper, luya, at saka yung sibuyas. Tapos, next natin is yung ilalagay natin yung salt dun sa sayote. Tapos, i-squeeze out natin yung juice ng sayote. Yan. I-mix lang natin yan. Hanggang sa lumabas yung katas ng sayote. Dahan-dahan ako dyan kasi baka mamaya maano ko yung pagkakahiwa ko na sayote, madurog siya. Sayang naman. Ayan.
Malinis yung kamay ko, nahugas ako ng kamay. Baka akalain nyo na hindi ako nahugas ng kamay. Tapos after ko nyan, isihalo ko na yung mga hiniwa ko rin na vegetables kanina. Yan, sibuyas, yung luya, sili, at saka yung carrots. And since maanghang nga siya sa kamay, ginamitan ko na siya ng kutsara para haluin. Yan. After nya, na-prepare ko na rin yung mga in-sterilize ko na lalagyan. Ayan, yung Nescafe, kasi yan yung available sa bahay. Tapos nilagyan ko na yan. And ayun, nag-prepare pa kasi ako ng isang maliit na jar. Kasi nga, baka mamaya hindi siya kumasya dyan sa Nescafe. Tapos nung mapuno yan, ayun nga, nilagyan ko rin yung maliit kasi hindi nga siya kasya. Yan, so dalawa sila. Tapos, after ko lagyan yan, i-prepare ko naman yung pickling solution. Which is yung cayenne vinegar at saka yung sugar. I-dissolve lang natin yan, tapos aantayin na kumulo. Ayan, wala na naman tayong wooden spoon dahil walang available sa bahay. So, ginamit ko na dyan yung spoon. Since hindi naman malakas yung apoy, yun na problema. Ayan. Waiting na lang tayo na kumulo yan siya dyan. Tapos, pag kumulo siya, ibubuhos natin siya dun sa vegetables natin na nasa preserving jars. So, yun. Finally, kumulo din siya. Dito naman nag-ask ako ng assistance para i-video ako kasi gumamit ako ng pot holder dahil mainit yun. Diba? So, yan sinalin ko. So, nagpa-video ako dito. Ayan. Hindi naman mausok pa, diba? So, bagong kulo talaga yan. Tapos ako sinarado gamit yung lid. Dahil syempre hindi ako nakontento, sinarado ko pa rin talaga siya ng maigi. Para sure. OA.